Ito na po yung kwento, makinig ho kayo ha, yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano mga basher at nagtotroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika, tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako, undocumented alien, undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. I mean, naramdaman ko rin kasi yun. Na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Nakita ng ano? Wag, camera, tikitang. Wag. Baka mamaya, ano naman tayo. Baka may magagalit na naman. Ayan, may iinggit lang yung mga sabihin na naman kung ano na naman. Sabihin ganun, epal yan. Sus, Marius. Number one ganun talaga. Ayun na nga yung sinasabi ko ba, inaasahan na yan. Alam mo, mga since mag number one ako nung consistent nung June pa lang last year consistent. Sabi ko, nako, itong kinakabahan ako. Masaya ako pero kinakabahan. Ayun na nga. Buhay pa yung nanay ko noon. Sabi ng nanay ko, nako, mahirap yan, anak. Pag number one ka talagang titirahin ka dyan, yuyug-yuging ka. Anyway, tinira ka na nga. Mamaya nga pala bayan, mamaya antabayanan ho ninyo yung ating pong paliwanag. Sasagutin ho natin yung mga marami ho nagtatanong sa atin. Marami hong kung ano raw ho ba talaga ang totoo, ano ho ba nangyari. Mamaya-maya ho, sasagutin ho natin yung issue na yan, yung mga ibinato ho sa atin. Kilala nyo naman ho tayo, kami ho magkakapatid, wala ho kaming inaatrasan. Ay sasagutin ho natin yung mga accusations ho na yan, Alam mo ba, kaya hindi ko kagad nasagot, nasa bakasyon ako alam mo naman yun, siyempre, nagpaparelax tayo. Nagpaparelax. May nag-text sa akin noong 28 nag-umpisa. Anong sinabi? Boss, tinitira ka rito. Hindi ko pinansin. Sabi ko, normal lang yan. Sabi ko, sa programa namin, lagi ako tinitira. Yun na nga. 29. Matindi itong tira, may lumabas. Hindi ko na pinansin dahil nagbabakasyon ako. 30, ganoon pa rin. Tira pa rin. Walang humpay, pati mga sumakay na yung mga bayarang basher at saka mga troll. Esos. Bayaran naman talaga 31. Pero pati mga ilang broadcaster tumira din. Wala na. Sabi ko, di bali, sagutin ko na lang yan sa pagpasok ko. Sabi ko, hayaan yung taong bayan. Kasi nga, kine-question yung credibility at saka integridad daw. Yan. May karapatan pa ba itong tumakbo bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Ang sagot ko lamang dyan, bay, hindi ko ipaubaya sa ilang vlogger po ang desisyon o sa ilang bayarang basher at mga troll dahil ang pagpapasya po ay nasa taong bayan. Tama. Doon po sa mga butante ang pagpapasya. Kung gusto po nila ng isang Erwin Tulfo sa Senado, nasa sa inyo po yan. May naki-question din. Dalawa pang tumatakbo. Nasa sa kanila din po yan. Kung gusto nila dalawang Tulfo ang tumakbo, Erwin, Ben Tulfo, lahat tayong magagawa. Pakiisipin nyo na lang bakit kaya? Di ba? Hindi yung puro kayo daldal. Alam nyo naman nung sagot, yung mga tumitira dyan, alam nyo yung sagot, bakit tinatangkilik? Siguro po may nagawa. May diba? nagawa. Hindi mo naman tatangkilikin yung tao kung walang ginawa, kung batugan, kung nagnakaw, etc. Yan, diba? Yung mga nagnakaw. Hindi ka naman nagnakaw ng pera. Yun ang sinasabi natin. Yun ang sinasabi natin by Aljo. Yun na dapat nilang tirahin. Pero mamaya ikikwento ho natin ang simula hanggang sa mga oras na ito. Kaya tutok lamang yung totoo ho hindi ho yung mga fake news dahil marami hong alam mo napansin ko. Marami fake news. Pag fake news, maraming views.
Aha. Oh. Kunwari sabihin ko sa vlog ko ito nga si Aljo Bendio, kuwan pala ito. Miyembro pala ito ng LGBTQ. Sus porbida. Ay, siyempre, ganun pa, mukhang lalaki. Naiso sa akin yan dati. Tingnan mo. Naku daw. LGBTQ pala yan. Porbida. Tapos dadami. Oo. Kapag dumami na yung views ko, kumikita din yung YouTube ko at saka Facebook. Pero kung sasabihin ko, si Aljo ay isang magaling na newscaster. Wala. Yung kailangan yung may intriga. Yan. Mamaya, basta chismis. Negative. Basta negative, pinagkakaguluhan. Tama. Pinag-uusapan ng mga basher, ng mga marites. Kaya ngayon, inaanyayahan ko lahat ng mga basher at saka mga marites. Yung troll naman kasi automatic yun. Mga Mario, asawa ni Marites. Anyway, makinig ho kayo mamaya para marinig ho ninyo. Lalong-lalo na po yung mga kababayan ho natin, yung mga supporters ho natin. Pakinggan ho ninyo para maintindihan ho ninyo. Hindi yung tira ng tira. Yaw-yaw kayo ng yaw-yaw dyan. Bayan sasagutin na po ni by Congressman Erwin Tulfo. Ito pong mga birada ng mga vlogger ito kung nagsimula ito sa mga vlogger. Ilan lang naman yan, Bayaljo. Ilan lang naman yan. Pinanood ko yung mga banat sa atin, tirada. Yung isa dyan, yung nasa Amerika pa, yung babae, na tira ng tira sa gobyerno, galit na galit at nanggagalaiti dun sa First Family. Yung isa naman ay dating TV personality na may kasong istapa. Tapos meron pa yung isa abogado. Yung biyena niya ay mayor ng dyan sa Cordillera. Sila ho yun. At kahit alam na alam ko yung mga tirada nila. But anyway, by Aljo, ito ng tanong. Si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan ko. Alam mo, by Aljo, para magkaintindihan tayo. Okay. Ang bago ko ho sagutin yan, ang sasabihin ko lamang ho ay ganito. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan nagsimula ang aming pamilya. Okay. Ang tama po yun, yung nabasa ho ninyo, Tacloban, Leyte, doon po ako pinanganak. Okay. Ang aking pong ama ay isang sundalo, rose from the rank, from sargento, naging opisyal. Yung nanay ko po ay wala pong trabaho dahil sakitin. Simula nang pinanganak ho ako hanggang namatay na lang ilang buwan ago, lagi pong may sakit yung nanay ko kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Kaya ang system ay talagang sa dami namin, 10 kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. Yung kita, kasi siya lang kumikita siyempre, ang dami pang pinapaaral, 10. So anong nangyari, bata pa lang ako namulat na ako na mahirap kami at hindi ka man pwede magreklamo. Nariyan na pagkakataon, pagising mo sa umaga, almusal. Ang almusal mo, for 3 days or 4 days, saging na saba. Yun. Tapos may araw naman, ang ulam naman ninyo, nilagang kamote, lalagyan ng kondensada para may lasa. Ilan ba kayo magkakapatid? 10. 10. Pangsyam ako. Si Kuya Ramon, yung pinakapanganay, tapos may sumunod na lalaki, 2 babae, tapos si Tolben, pang-5, merong isa pa si Bong, meron Joseph, si Rapi, pang-8. Okay. Sinundan ko si Tol Rapi, ako, tapos may bunso kaming babae. So, 10 kami. May mga araw pa nga, Bayaljo, na ang almusal namin lugaw for 1 week. Walang sahog hirap yun, talagang buhay. Walang sahog. Ang sahog lang, either asin or toyo. Magkano na sweldo ng sundalong tatay dati? Parang 800 pesos. Sa 10 kayo, 800 pesos ang sweldo. So, anong nangyari dyan pinagkakasya yung sweldo ng tatay. Tapos, hindi ka pwede magreklamo. Dahil pa nagreklamo ka, kurot ang abuti yung pingot. At sasabihin ng tatay ko, may pambili ka ba ng kanin? May pambili ka ba ng ulam? Walang reklamo. Kung ayaw mo ng pagkain, sabihin ng tatay ko, is disciplinary, tumayo ka dyan, matulog ka ulit. Hindi pwede magreklamo. At saka paulit-ulit ang sinasabi, ang priority daw na papaaralin si Ramon dahil panganay, si Felix, si Tucci, si Wanda, yung 4 na yan. So gano'n nga nangyari.
sila yung priority na pinaaral ng high school, kolehiyo. Kami ng mga magkakapatid, mga promissory note. Oo. Ay pa, naramdaman ko yung tuwing examen. After 1 week ka pa makapag-exam dahil naka-promissory note. Promissory note sa eskwelahan para ang priority yung 4. Bakit yung 4 na matatandang kapatid ko? Kasi ang sabi ng tatay namin, pagka nakatapos kayo, pag-aralin nyo itong mga kapatid ninyo. Simula kay Ben, Sabas, Joseph, Rapi, Erwin, Edel, pag-aralin ninyo. Nag-oo naman sila. Kami pumayag din naman kami. Okay. Promissory note. Nandyan ba'y na may mga araw na papasok ako na eskwelahan na wala talagang baon. Hindi ako nakatikim ng baon. Nakakatikim lang ako ng baon dahil dun sa school ko, lalo na nung lumipat na kami. Galing kasi kami na Mindanao eh. Lumipat kami na Palawan. Yung mga bote ng soft drinks, may mga deposito yun eh. Yun. Lilikumin ko yun. At saka babalik ko sa canteen at pagkatapos para makakuha may pera. At least may panggastos. Okay. From grade 1 to grade 6, isang beses lang ako nakatikim ng field trip. Dahil walang pambayad sa field trip. Christmas party from grade 1 to grade 6, 2 beses lang ako naka-Christmas party. Walang pang exchange gift. O bakit ka sa-attend pa? Sasabihin lang nanay ko, itulog mo na lang yan. Yan ho yung kwento. Hanggang sa nag-high school po ako, nag-aral po ako sa seminaryo. Ang sumagot naman ng kalahati ng matrikula ko, yung Cura Paroko, yung Parish Priest. Sa simbahan. Yung kalahati sa tatay ko. Yun ho yung kwento doon. Ngayon, pagdating ko ng college, si Mon, nakatapos na. So, pinaaral na ako. Okay. Diyan ho ako pinaaral. Diyan po ako nag-aral sa UE, University of the East Recto. Okay. Diyan ho ako nag-aral. Okay. Pinakuha ko ng Bachelor of Science in Business Management. At pagkatapos, syempre, kagaya ng iba, di ba, pag college tayo, napapariwara yung iba dyan, barkada. Inom. Lahat. Peer pressure. Peer pressure. Tsaka pero noong mga panahon magulo na. Dahil puro rally na. 1984, 85. Kaliwat kanan ng rally, kaliwat kanan ng ambush ng NPA, maraming problema noon. Yung gobyerno, kalaban yung MNLF, MILF, NPA. Tapos dito sa Maynila, kaliwat kanan ang rally ng mga makakaliwa, etc. So napakagulo. Anyway, nabarkada tayo. Ang nangyari pa, ang pinakamasaklap, nabuntis ko yung kaklase ko. Yun. Yung syempre, girlfriend mo. nabuntis ko yun. So, anong nangyari ngayon, kailangan kong tumigil. Pero mga barkada ko sabi, palaglag mo na lang yan yung bata para walang problema. Marami naman tayong mga kasama dyan, pinalaglag. Yung iba naman, umuwi ka na sa Palawan, takbuhan mo na lang yan, wala magagawa yan. Dahil yung girlfriend ko, taga Pampanga. Bilang Kristiyano, bilang Katoliko, bilang seminarista dati, pinanindigan ko. Pero ang problema ba, siyempre, hindi naman ako makahingi araw-araw ng pansustento kay Mon. Suporta. Sabi ni Mon, gumawa ka ng kagaguhan, ngayon, panindigan mo yan. Kaya gumawa ka ng paraan. Tumigil lang ako sa pag-aaral. Nagtrabaho ako sa dyaryo. Yung ang pahayag ng Malaya. Kaya pa napunta ka sa Malaya. Doon, yun ang trabaho. Pero napakalit na sweldo pa noon. 1980s. 120 ang isang linggo So 480 ang isang buwan. Paano mo pakainin yung nanay? Tapos wala ka pang pa-check up. Kaya pinanganak na ho yung panganay ko na si Francis doon sa ospital sa Pampanga. Inutang ko pa yung pambayad. 1,200. Na-incubator pa yung bata. Dahil kulang sa check-up yung nanay. Tsaka hindi pa uso yung mga health center. Wala pa dati. Kailangan talaga pumunta ka sa ospital. Wala naman akong pambayad. Hindi ko rin alam na lalaki yung anak ko. Hindi rin pwede magpa-ultrasound. Wala pang ultrasound. So, nung pinanganak nga, anong nangyari? Nangutang muna ako sa mga kasamahan ko reporter. Yung kasamahan ko, si Ray Briones. Nagpahiram sa akin yan. Boss Ray, Tapos yung boss ko doon sa Malaya, si Noni Pelayo. Pinahiram din ako. Kaya nakabuo ako 1-2, yun ang pinalabas ko sa bata at sa ospital. Pero talagang hindi kaya ba sa sobrang liit ng sweldo. Napakahaba na ng utang namin. Yung anak ko, pauso na yung diaper. Hindi nakatikim yung anak ko panganay ng diaper. Lampin. Kasi mahal ang diaper. Tapos, yung para makakain, yung ang ginawa ko, inuwi ko yung mag-ina ko doon sa Bienan. Sa Pampanga na. Pagkatapos noon,
Wala kang pangkain. Yung bigas nila, inuutang nila sa katabing sari-sari store. Dilata. Ang haba na listahan ko nung bay. Parang, mahirap talagang buhay. umuwi ako doon pag weekend. Pag Friday night. Pag nakikita ko ng may-ari, "Oy, Erwin, kailan ka magbabayad?" Naranasan ko yun. Kaya ang ginagawa ko, either aalis ako ng madaling araw bago siya magbukas para hindi ako masingil. At uuwi ako pag sarado na. Minsan pag abuto, bukas pa. Sabi ko, anak, may nag-iinuman. Aantayin ko yun. Erwin! Hindi, tatago muna ako, aantayin ko. Pag nagsara na, tsaka ako tatawin. Tapos pag binayaran mo, 100. 100 lang ito, 2.5 na yung utang mo. Paano ka na lang makakabayad? So, ang hirap ng buhay talaga pala dati. Mahirap, tapos wala Anong gagawin mo? Naisipan ko pumunta ng Saudi kasi dati nag-Saudi ka pa pala. Sandali lang. Ang tawag doon sa OFW, Overseas Contract Worker, OCW dati. Umila ako dyan sa POEA. Kasi sabi nila, yun ang uso naririnig ko. Pupunta ng Saudi, mga seaman, mga galing sa Saudi, mga dialahas, naninilaw yung kamay, mga kwintas, kabibigat. Nakalabas pa, ha? Nakalabas pa, mga naka-jacket ng Levi's na mga kwan. Naninilaw. Levi's yung jacket, Levi's pantalon. Yun. Tapos yung sapatos, Adidas. Tapos yung mga relo, naglalakihan. Sabi ko, wow. Sabi nung nanay ng anak ko, ng girlfriend ko, ba't di ka kayo mag-Saudi? Tumila ako dyan sa POEA. Sinubukan mo? Nakilita yung engineer, architect, mason, pintor, karpintero, electrician. Walang nakalagay reporter. So, anong in-applyan mo? Wala. Okay. Wala kang skill Okay. yung skill ko lang magsulat So, sabi ko, walang mangyayari. Problema. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang haba na. Oy, 3 mil na ito Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Di wala kang magagawa. So ang ginawa ko kinausap ko yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, kapatid ng tatay ko. Sabi ko, auntie, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. Sige, punta ka rito. Sabi ganon. Basta hindi ka mamili. Sabi ko, hindi, auntie, pwede mo ba ako ma-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, pagpamangkin. Pamangkin. Nandoon na rin isang kuya ko, si Joseph. Dahil nakapangasawa ng kapatid, matagal din Matagal din. 10 taon yan, mahigit. Kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Yun na nga. Kung inantay ko yung petisyon ng tiyahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala ako mag-abroad. Kasi may mga kaibigan ako, 25 years bago na petisyonan. Kapatid, sa Amerika. Okay. Kaya nga. Pagpatuloy ko yung istorya. Ganito nga nangyari. So, pumunta ako sa US Embassy. Nag-apply ako as turista. Tourist visa. Ito na po yung kwento. Makinig ho kayo yung mga vlogger, yung mga kung ano-ano, mga basher at nagtutroll. Umalis po ako ng Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Tago ng tago. Ibig sabihin, undocumented po ako. Undocumented alien. Undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan na immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Aljo. Naramdaman ko rin kasi yun na pupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas. Nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho yung umpisa ng kwento na yan. Ngayon pag TNT ka, gagawa ka lang lahat ng diskarte. Paraan. Gagawa ka na lahat ng paraan para matanggap ka sa trabaho. Tama. Hahandan dyan yung hahanapan ka ng employer. Do you have a social security? Do you have a driver license? Lahat. Pag wala ka paano? Usong-uso po doon at marami po kami noong 1986 na TNT po roon. May mga mabibilhan po ng gano'n, ng mga driver license, social security, birth certificate.
Doon ho, pwede kayong dyan sa downtown San Francisco, sa LA. Meron mga ganon, may Aljo. So, gagawin mo lahat ng diskarte, may Aljo, para makakuha ng trabaho. Okay. O, eto ngayon. So, ang una kong trabaho, sabi ka ng tiyahin ko, basta wag ka lang mamili. Hindi ka naman pwedeng gusto ko mag-reporter. Isa ng local experience mo. Ito lahat po ng mga nasa Amerika ngayon, yung mga nakapunta doon, hahanapan ka ng employer na local experience. Anong experience mo na local as reporter? Dito ako nag-reporter sa dyaryo. So wala. Hindi ka naman pwedeng mamili ng trabaho. So ang una kong pinasukan ng trabaho by Aljo para mapadalahan ko ng pagkain yung mga anak ko, yung nanay ng anak ko, babayaran ko yung utang ko. Una kong trabaho yung mga alap ng mga shopping cart. Oo, may ano yan ha? May pera yan. Oo. Hindi, shopping cart. Yun na nga. Yung mga nasa parking lot, yung mga nasa kalsada, itutulak kayong pabalik doon sa supermarket. So, okay. May bayad yun. Yun ang trabaho ko, alas 8 hanggang alas 4 ng hapon every day. Magkano makita nun? Dahil TNT ka, ang basic doon, ang minimum dati doon, $5 per hour. Okay. Pero dahil TNT ka, $2 ka lang. Okay. $2. So, winter yon. Dumating ako doon, November. Ay, naka-jacket ako, naka-lahat. Sa California ba yan? 2 medyas, San Francisco. Yun, malamig doon. Okay. Daly City. Kulang. So pagdating sa gabi, yung katabi naman na restaurant, na Filipino restaurant, in-applyan ko as dishwasher. So 8 to 4 ako dito sa pagtutulak ng shopping cart. 6 to 10 po ako, tamang-tama dinner doon sa restaurant. Dishwasher? Dishwasher naman ho ako. Ito ang problema. Pag TNT ka kasi, laging ini-inspeksyon ng immigration yung mga tindahan. Baka may mga illegal kayo yan. Usong-uso. At saka marami na papauwi dati. So hindi ka pwedeng tatagal dahil pag minsan darating yung immigration. Biglaan. Where are your employees? Bring them out. Hanapan ka ng dokumento. Nakapila kayo lahat doon. Where's your document? Titignan. Siyempre matalas yung mata ng mga US immigration. Ganun. Pagpit, posas. Pagkuhan, huli, posas. Uwi ka. Report ka agad. Di-deport ka. Mamabait naman sila. Hindi ka kukulungin kagaya sa atin na dadaling ka sa city jail. Sila doon, dadaling ka sa immigration facility, ipaprocess ang papel mo, pauwi ka. So, yung problema, hindi ka pwedeng tumagal sa trabaho mo. So, ang nangyayari, lipat ka na naman ng trabaho by Aljo. Kasi wala kang kasiguruhan kung ano mga lilipat-lipat para maiwasan talaga, no? Maiwasan yung inspection ng immigration. Yan ang nagiging problema. So, lipat na naman. Hanap ka na naman ng trabaho ngayon sa iba na naman. Kasi na kuryente na dumating na immigration doon sa ka na. Doon sa plaza parang Filipino plaza yun So natiktikan ka na. Hanap ka na naman ng isang trabaho. Yung sumunod ka na trabaho dito na sa may Oakland, California, nag-apply ako bagger. Taga-lagay ng mga supermarket pa rin? Supermarket. Okay. Bagger. Kasi may experience na ako sa pagtutulak. So bagger. Medyo tumaas-taas yung sweldo ko, $350. Okay. Bagger ako sa umaga by Aljo. Tapos, pagdating sa gabi, sa stock room. Ng the same supermarket? Hindi, iba naman. Doon naman sa stock room ng kwan yun. Hindi ka natutulog nun? Stock room, hindi. 8 hours ka, pwede kang 4 hours part-time. Full-time, part-time. Kasi bawal naman yung pareho mo ipo-full-time. Makakaso ng Department of Labor yung kumpanya. So, nagpo 4 hours ako doon sa, hindi ko sigurado ko sa Mervyn's ba yun o JCPenney sa stock room. Yun yung kakamada ka, bubuksan mo yung mga kahon, i-display mo yung mga damit, kayo yun, gabi yun, graveyard. So, yun ang naging trabaho ko sa stock room. Tapos, para makatipid by Aljo, bago ako umuwi, pag may nakikita ko yung mga homeless, yung mga kainan. Street dweller. Yung mga street dweller. Merong mga ganun, yung mga soup kitchen. Sa San Francisco, uso yan. Soup kitchen, yung mga simbahan, yung mga kumbento, nagpapakain. Pipila ako by Aljo doon. Ilang beses ko naranasan yun dahil para makatipid, kaysa ibili mo ng mga hamburger, ito libre. Pipila, masarap din naman. Bibigyan ka ng sopas, may mga sahog. Pinsan, mayroon silang mga mashed potato. Ang
gustong-gusto ng mga homeless, mashed potato, tapos may sabaw lang na sarsa. Parang yung sa mga KFC, gano'n, may mashed potato. Laban na yun. Pipila ko para doon, para makatipid lang by Aljo. So, di gano'n. After few months, may mga Pilipino ako nakasama. Kami, alam namin, pare, may kuwang ka ba? Hindi, wala akong papel eh. Kami, pare, may makukuha ka doon, may mga ganito. Uy, pare, meron palang opening ang pinakamaraming trabaho sa Reno, Nevada. Doon, hindi sila mahigpit. Sabi ko, ganun ba? Hindi mahigpit ang Reno, Nevada. Pumunta ka rin kung gusto mo. Ay, tama-tama, yung santiyahin ko, doon nakatira sa Reno. Yeah, sabi niya, come over. Sabi niya, you can work in the casino. Ang daming casino. So, pumunta ako ng Reno, Nevada. Doon ho ako nag-apply ng trabaho. Noong umaga, ang trabaho ko, kaya halos lahat ng trabaho nadaanan ko na eh. Nag-caregiver po ako na matatanda. Caregiver ka li para. Hindi, ang gagawin mo dati kasi yung caregiver, yung mga naka-wheelchair, ilalabas mo sa arawan para maarawan. Tapos ipapasok mo, tapos papaliguan. Yung mga lalaking mga matatanda. Tapos itutulak mo naman doon sa komedor. Yan, 8 to 4, gano'n ang trabaho ko. Pagdating sa gabi, warehouse man naman ako ng Montgomery Wards. Department store. Kayod kalabaw talaga dati. Kasi kulang eh. Tapos, sinabi ng girlfriend ko, buntis ako ito sa pangalawang anak natin. Kailangan mo mag-double time. Diba? Gumawa ng paraan. Kailangan mo gumawa ng paraan. Hindi naman po pwedeng kaang-kaang ka dyan. Badging. Hindi mo pwede. Tapos, dati hindi pa uso yung mga cellphone. So, ang gagawin ko dyan, magpapabari ako pag sweldo. Pipila ka pa doon. Papabari ako ng, lagay ka ng lagay ng quarters. Yung mga telephone book. Yun yung trabaho ko. Pagkatapos, so babalik tayo doon sa umaga, taga-kuan ako ng mga matatanda, sa gabi, sa casino ako, sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Gano'n na, sa stock room ulit. Sa Nevada na ito, ha? Sa Reno. Pagkatapos, nanawa na rin ako dahil ang ginawa naman, yung Department of Health yata nila, kailangan meron kang lisensya para mag-alaga na matanda. May mga inspeksyon. May lisensya. So, bumitaw na ako, Dombay. Bumitaw na ako. Ang ginawa ko, nag-apply na lang ako as janitor sa casino. Yung sa El Dorado Casino, ito, nakaka-relate po siguro yung mga Pilipino ho dyan ngayon sa Amerika. Nag-El Dorado po ako, naging janitor po ako dyan. Kami yung taga-vacuum na madaling araw. Bina-vacuum dahil wala pa mga customer masyado. Pati mga gaming table, sinashampoo yan, by Aljo. Yung mga elevator, yung mga salamin, pinupunasan mo. Yan po yung sweldo ko ho dyan. Yan ho yung trabaho ko. So, dyan ako medyo tumagal sa casino, tapos naging sa warehouse ako ng Montgomery Wards. Then vacuum cleaner. Pagkatapos yan, ayun na, pumasok na ho ako, assistant mechanic. Pero before pa that, naging watchman din ho ako. Yung parang security guard. Pinasok mo. Parang security guard by Aljo, pero unarmed. Kasi dalawang klase security guard po sa US. Yung armed, medyo mahal yun. Yung unarmed, ang dala mo lang, flashlight. Flashlight lang. Akala ko batuta. Babantay mo, napakalaking bodega. May fence lang. Pag may magnanakaw, tatawag ka, tatakbo ka pa sa opisina, tatawag ka telepono, 911. Kasi wala pang cellphone dati. There's a robbery going on. Walang cellphone eh. Sobrang lamig. Dahil nakatayo ka lang sa parang guardhouse, may heater na maliit. Lamig doon. Sa Reno, nagne-negative 10. Lamig doon. Wala, 2 buwan lang. So, hindi kaya. Hindi na kaya. So, ang ginawa ko na by Aljo, ang nangyari ho dyan, nag-apply na naman ako as assistant mechanic, pagkatapos driver sa US military base. Yun na. So, yan ho yung mga trabaho ko. Okay? For 10 years, yan ho yung trabaho ko sa Amerika. 10 years. After 10 years nadala ko na yung mga bata sa Amerika. Awa ng Diyos. Kaya pasalamat din ho ako sa United States dahil nadala ko yung mga bata sa napag-aral. Libreng edukasyon doon. Hanggang high school, libreng edukasyon. Pati college, pwedeng i-loan ng bata. Papayaran niya lang. So, nang nadala ko na doon, sabi ko, tama na siguro yung trabaho na ito,
Eh, sabi ko, doon naman ako sa Pilipinas. Pumayag naman yung nanay ng anak ko. Sige, sabi ko, papasyal na lang ako dito. Doon ako sa Pilipinas, sabi ko. So, ito na nga. Kaya nga ako nabalik dito sa Pilipinas. Nagtrabaho na po ako. Una kong trabaho dito sa ABS-CBN. Okay. Reporter. Nag-aabot na tayo doon. Nag-aabot tayo doon. Sa ABS-CBN. Tapos kung naalala mo, di ba, pinahawak pa sa akin ng Hoy Gising, yung public service program. Dahil si Manong Ted Pailon, nag-congressman. So ako nag-take over. Unfortunately, bumababa na yung rating ng Hoy Gising, pinasara. Ang nangyari tuloy, dahil nakita ko ng tao sa mga coverage, ako nilalapitan, hinihingan ng tulong. Ay, Erwin Tulfo, may sakit yung anak ko, Erwin Tulfo, yung asawa ko nakulong. Ang ginawa ko, nagtayo ako ng action center doon sa labas mismo ng ABS, doon sa kanto ng Mother Ignacia. Yan, at napuntahan ko rin yan. Yung mga pumipila doon, marami. Kaya nga, doon nag-umpisa yung public service office ko. Since 2000 yon by Aljo. Hanggang ngayon bukas pa. Pero nandiyan na sa Mother Ignacia ngayon. So, ito yung ginawa ko by Aljo. Ngayon, kini-question ako ng mga ilang mga vlogger. Kini-question ho ako ng ilang basher, mga troll. Diyos ko po. Sabi, may karapatan pa ba yan tumakbo bilang senador, bilang mataas na opisyal ng bayan natin? Walang kredibilidad, walang integridad. Kung pagiging TNT ko ho, kung pagiging undocumented alien ko po, bawal po ako magsilbi. Bawal na po ako magtrabaho sa ating bayan na ginawa ko lang naman ho yun para mapakain yung mga anak ko, para maitawid yung mga anak ko sa paghihirap. Kung kasalanan ho yun sa tingin ho ninyo, then guilty po ako. Pero ito lang ho masasabi ko, wala po akong nilabag na batas dito sa ating bayan. Wala po akong nilokong tao ni isang Pilipino. Maging sa Amerika nung nandoon po ako, wala po akong inistapa, wala po akong iniscam ng mga Pilipino, maging ng mga Amerikano. Wala po akong niloko. Yung nire-remit ko ho na pera dito ay galing po sa pagod at pawis ko by Aljo. Iyan ho ang totoo. Kaya hindi po ako nahihiya. Bakit mo tinago for 20 years? Hindi po ipinangangalandakan ng mga mga undocumented alien, ng mga TNT. Pero hindi ko rin ikinahihiya by Aljo na once upon a time nag-TNT ako. Na once upon a time illegal alien ako. Once upon a time nagtrabaho ako na undocumented. Iyon yung ibang mga kababayan ho natin, karamihan ho si mga nakaka-relate. Hanggang ngayon marami po tayong mga kababayan tayo na nag-OFW na walang papel. Na tumatakbo sa Amerika. Mabuti nga ho kayo ngayon, swerte na. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron po pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong. Tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. Minsan hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Pumupunta lang yung mga yun para kumita, maghanap buhay. Hindi yung magwawalang hiya sa bansa na yun. Hindi sila magdadala ng kahihiyan sa bansa na yon. Pupunta sila doon para magtrabaho, para mapakain ang anak nila. I can relate by Aljo kasi isa ako na ganon. Na undocumented OFW. Kaya nga naintindihan ko ho yun. Yung mga pinapauwi, yung mga nahuhuli doon, pinapauwi. I feel them, I can feel them. Yung kanilang lungkot, sama na loob, wala ng trabaho. Yun lang ho yun. Sasabihin nyo, walang credibility na itong tao na ito, wala ng integridad. Paano ho magiging walang integridad? So, kung ang isang dating TNT, isang dating nagtrabaho na walang papel sa abroad, ay pag umuwi dito, wala na pong integridad, hindi na po siya pwede magsilbi sa bayan. You tell me, bawal na ba yun? Hindi ka na pwede magsilbi? Wala naman ako nilabag na batas doon. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino o Amerikano. Hindi po ako nagnakaw doon. Hindi pa ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika. Yo, what's up mga tropa pips? So, napanood naman po natin yung video ni Congressman Erwin Tulfo. At dyan nga po sa video na yan ay napagtanto natin
na si Erwin Tulfo pala ay merong experience sa kung ano ang mga naging experience ng mga OFW. Isa na ako doon. Ako po ay naging TNT sa Malaysia sa loob ng 2 taon dahil pumunta din ako doon as tourist. Pagdating ko doon, 3 months yata yung visa, yung tourist visa. Tapos, dapat mag-e-exit ako ng Thailand. Hindi na ako nag-exit dahil sabi nung aking naging employer, bibigyan nila ako ng visa. Hati yung visa. Kung ang visa noon ay 6,000 ringgit, 3,000 sa akin, 3,000 sa amo ko. Pero, na ibigay ko yung 3,000 na yon na kinaltas ng kinaltas sa aking sahod buwan-buwan, hindi po ako kinuha ng visa. At ilang agent ako doon, hanggang 3 agent yata. Bali tatlo. Yung unang employer ko, tapos yung employer ko doon sa Onde-Onde. Agent pala namin sa Onde-Onde. Tapos yung aking pang-apat ay yung agent ko sa McDonald's. Hindi rin kami binigyan ng permit, hindi rin naibigay. Pero fully paid ako. Ngayon, bali 4 pala, tama 4. Pang-apat, yung sa burning pit ko na trabaho, hindi rin ako naikuha ng permit. Ang ginagawa nila, kukunin lang nila ng kukunin yung pera dahil sa illegal, hindi ka makakapagreklamo. Ganun nangyari, 4 na beses yun. Ang laking pera po ang nawala sa akin. Pero awa naman ng Diyos, triple, quadruple, quintuple pa ang binalik sa akin dahil nga po ako'y naging vlogger nung panahon ng pandemya at doon ako nakapagpagawa ng sarili kong permit. Kaming dalawa ni Joy sa isang tawag dito, yung agency. Na may kapartner sa Pilipinas, tapos meron silang counterpart doon sa Malaysia na nagagawa ng mga permit para sa mga katulad ko na basta may pera ka, makakakuha ka ng permit. Sayang, di namin nalaman yan noon nung kami ay naghahanap pa lang ng mga trabaho, naubos lang yung mga pera namin doon sa mga scammer na agent. So naranasan ni Erwin Tulfo yung naranasan ko. Pinanood ko talaga to. Ang haba nitong video na to. Nasa 37 minutes. Pero tinapos ko talaga hanggang dun sa ini-edit ko. Kasi, kasi sabi ko, nagka-interest ako eh. Kasi yung istorya ng buhay ni Erwin, same din sa akin. Bakit ba ako nag-abroad? Para sa pamilya ko. Bakit ba ako nagpunta ng Malaysia? Dapat Dubai yon. Hindi ako natuloy sa Dubai. Pinili ko yung Malaysia kasi Malaysia, dun yung kapatid ko. Ano nangyari? Diba? Ilang beses ako naloko. So, kumbaga pumunta ako doon, hindi ako magiging masamang tao. Pumunta ako doon, hindi ako magnanakaw, hindi ako gagawa ng kahit anumang masama. Bagkus, ang gusto ko lang ay magtrabaho ng mas may malaking kita at madaling makakuha ng trabaho. Dahil alam naman natin, dito sa Pilipinas, kahit nga janitor ka lang, at least college level. Naranasan ko nga taga-tupi ng damit sa SM North EDSA. At least college level. Tutupi ka lang ng damit. Dahil hindi ako nakatapos ng college, doon ako dinala sa stock room. Ganyan ang realidad ng buhay. So yung realidad ng buhay ng isang regular na Pilipino, normal na Pilipino, hindi mayaman, naranasan ni Erwin Tulfo. Kaya yung kanyang mga sinasabi po dito, naranasan ko yun. Naranasan ng napakaraming mga nagsubok ng magandang tadhana doon po sa abroad. Na, masasabi ko naman ako, naging maganda naman yung pagsubok ko doon, pag-try ko sa abroad kasi hindi naman ako magkakaroon itong bahay ko, sasakyan, mga motor, negosyo. Hindi ko naman ito mararanasan kung hindi ako nag-abroad, kung hindi ako naging TNT. At hindi ko kinakahiya ang maging TNT. Bakit? Bibihira po.
ang mga Pilipino na nagkakaroon ng pagkakataon na ikay maging TNT at ikay makakuha ng proper visa at ikaw ay umanlad ang buhay. So, naranasan niya ni Erwin Tulfo. Naranasan ko yan. So, proud ako. Naging TNT po ako sa Malaysia. Pero, diba, sabi nga ni Erwin Tulfo, wala siyang nilabag na batas dito sa Pilipinas. Bakit? Wala naman tayong niloko dito sa Pilipinas eh. Wala naman tayong nilabag na batas dito sa Pilipinas. Maaaring baka si Erwin Tulfo may nilabag siya doon sa Amerika. Pero Amerika ang hahabol sa kanya. Hindi yung mga vlogger na bayaran at mga trolls. Maaaring ako, may nagawa akong mali doon sa Malaysia dahil ako'y nagtago ng 2 taon, tago ng tago. Pero kasi maluwag kasi Malaysia, ewan ko lang ngayon. Maluwag kasi doon, kahit yung tinatambayan namin doon, tumatambay pa nga kami sa KLCC, kahit may mga pulis nagdadaan, walang problema. Kahit ma-checkpoint nga ako noon sa, ma-checkpoint ako, nakasakay kami ng kapatid ko sa Grab. Hindi ako kinakabahan kasi alam ko, mukha akong Malaysian. Sa totoo lang ang mga Malaysian, pag magsalita lang, saka mo lang malalaman, ay Malay ito. Pero ang Pilipino doon, ihalo mo sa Malaysian, wag lang lahat magsalita. Mapagkakamalan kang Sabahano, ano ba yung sinasabi nilang lugar? Meron sila sinasabing lugar, Sandakan. Yan. You from where? Sandakan. Ganun ang sasabihin sa'yo. So, ako, naranasan ko yung ganoon na ako'y pumunta lang ng ibang bansa para magtrabaho. Itaguyod ang aking nanay, tatay, pamilya ko, mga anak ko. Tapos, maaaring baka habulin ako ng Malaysia. Diba? Pero, si Erwin Tulfo, Pilipinas, wala siyang kasalanan. Ako, wala rin ang kasalanan sa Pilipinas. Si Erwin Tulfo, baka may kasalanan siya doon sa Amerika. Baka kaya nga hindi na siya makabalik ng Amerika or hindi ko sure kung pumupunta pa siya ng Amerika gamit ang kanyang tunay na pangalan, passport, di ba? Dahil ngayon siya ay kongresista, hindi naman siya pwedeng gumamit ng ibang pangalan, di ba? Yan po ay walang mali doon sa ginawa niya para sa akin dito sa Pilipinas. Maaaring doon nga sa Amerika may mali. Pero eto nga po ang siste. Walang nawala kay Erwin Tulfo. Integridad, kredibilidad, pagkatao, lahat, personalidad, lahat. Hindi maitatanggi. Hindi po maikakaila. Pilipino si Erwin Tulfo. Sa totoo lang, mas lalo pa pong napaganda ang issue dito kaya Erwin Tulfo dahil nga po, di ba, nasoplak sila. Napahiya yung mga tao na kumbagay kumukundena kay Erwin Tulfo. Dahil katulad niyan, sino ba yung nakakaalam? Sabi nga ni Erwin Tulfo, hindi naman ipagyayabang yan. Tiyete ako doon. Nagtiyete ako doon. Bakit? Hindi mo naman pagyayabang yan eh. Hindi naman lahat ay dapat nakakaalam kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Ngayon, pumutok yung balita na yan. Ang goal or ang motive para po ilabas yung ganyang balita o ang ganyang paninira, actually, hindi nga paninira kasi totoo, ay para po mapababa ang isang tao. Ang moral niya, ang kanyang kaisipan, ang kanyang fighting spirit. Pero kay Erwin Tulfo ang nangyari, mas lalo pang gumanda ang sitwasyon niya sa mga tao. Bakit? Kasi dahil sa kanyang mga binitiwang salita, mas lalo kong humanga dahil ramdam niya ang hirap ng isang Pilipino. Alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng isang ama na walang maipakain sa kanyang mga anak. Kaya alam niya kung ano ang nararapat na ibigay na tulong sa isang tatay, sa isang Pilipino, sa isang pamilya, sa isang nanay, tatay at anak na humingi ng tulong sa kanya doon sa kanyang action center. Di ba? Napakaganda niya. Napakaganda po niyang nangyari na yan. Dahil nga po sa halip na ang ating kongresistang Erwin Tulfo masira ng mga tao na kumukondena sa kanya, mas lalo pa po tayong napahanga dahil isinakripisyo niya ang kanyang sarili
para lamang siya ay makapagbigay ng magandang buhay sa kanyang mga anak. Katulad ni Erwin Tulfo, ako po, naranasan kong mag-checker dyan sa mga warehouse ng bigas sa Bukawi, naranasan ko yan. Mag-construction, lalo construction talaga, ranas na ranas ko yan. Service crew, at the age of 17, mag-18 pa lang ako noon. Siguro mga 1 month, mag-18 na ako. Nagtrabaho na po ako as service crew. Hanggang 22 years old or 23 years old. Pag hindi po ako nagse-service crew, construction. Sunugan ng pagpapala ng semento, paghahakot ng buhangin, ng mga hollow block. Yan ang mga ranas na ranas ko. Lalo pag may buhos, naku po, Sus Mariosep. Alauna hindi pa nagtatanghalian. Danas na danas ko yan. Tricycle boy. Okay, Ryan Kagang. Nangiram ako ng nagbaboundary ako ng tricycle. Para makapamasada, para may pangkain. Pag walang trabaho. Waiter sa Marilao, Bukawi, May Kawayan, Valenzuela. Hanggang nakarating na rin ako, nagwe-waiter ako sa sa SM North. Nag-waiter ako ng catering. Nagbantay ako ng mga PC shop, computer shop, kay Tito Bal, kay Kuya Randy. Tapos rin ako, nag-call center din ako. Nag-janitor din ako sa call center. Lahat po ng trabaho, naranasan ko. Kaya ako, sa halip na masira si Erwin Tulfo sa akin, sa halip na masira yung pagtingin ko kay Erwin Tulfo, ikaw pala, Amerikano ka pala, kakandidato ka pang, kakandidato ka pang senador, yung pala, Amerikano ka. Amerikano ka na. Yung pala, hindi pala totoo. Diba? Yan po yung mahirap Hindi natin alam kung ano yung roots ng tao, kung ano yung pinagdaanan ng tao. Kasi ito lang ito lang. Kung si Erwin Tulfo ay isang Amerikano, bakit lang kanyang mga kapatid Pilipino? Diba? Saka isa pa, kapapayagan ba yan ng COMELEC na makakandidato as senador kung yan ay Amerikano? Diba? Siyempre hindi. Diba? Kaya alam niyo po, sa totoo lang, epic failed. Failed na failed dito yung mga naninira kay Erwin Tulfo. Failed na failed dito yung mga nagbabalak na mawala sa number 1 spot ng mga survey si Erwin Tulfo. Hindi po maikakaila. Mahal ng mga Pilipino ang mga Tulfo. Magsimula kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Mon Tulfo, Ben Tulfo. Mahal sila ng mga Pilipino Hindi maikakaila. Hindi na po masisira. Hindi na po mawawala ang tiwala ng mga Pilipino sa mga Tulfo. Bakit? Napakalalim na po ng ugat na kanilang ibinaon sa puso't damdamin ng ating mga kababayan. Kaya po, sa issue dito, kay kay Erwin Tulfo, ako po, ay hindi po ako nadismaya kay Erwin Tulfo. Mas lalo pa akong humanga, mas lalo pa akong nagkaroon ng pagpupursige ngayon na isa siya sa mga susuportahan ko talaga. Nakasama naman siya sa mga susuportahan ko sa pagka-senador. Pero syempre, wala pa naman yung May elections. Malayo pa ang ating pag-iisipan. Malayo pa, matagal pa. January pa lang ngayon, February, March, April. 3 buwan, 4 na buwan pa ang ating ipag-iisip kung sino ang ating mga iboboto na senador. Pero, ngayon pa lang, dahil sa issue na yan, dahil sa mga isiniwalat ng ating mahal na kongresista, isa siya sa sigurado na sa listahan ko na iboboto ko sa 2025 May election. Iboboto ko talaga to. Bakit? Dinaanan niya kung ano yung nadaanan ko. Inikilabutan nga ako ngayon. Tumatayo yung balahibo ko. Kasi Tulfo, di ba? Parang isipin mo, mga pinanganak
parang sa isip ko mga pinanganak to ng mga mayayaman, yung pala sila pala talaga dumaan din sa kung ano yung hirap ng buhay na pinagdaraanan ng ilan nating mga kababayan na nag-a-abroad, di ba? Kaya alam niyo po, gustong-gusto ko yung kwento niya, yung lahat ng kanyang trabaho, lahat ng trabaho in-applyan niya. Kasi ako pagdating ko ng Malaysia, ang dala ko lang, alam niyo kung ano lang bala ko doon, yung alam niyo kung alam niyo kung ano lang yung pinaka panglaban ko doon pag nag-a-apply ako. Yung aking employment certificate sa Jollibee. Ilan yung Jollibee pinagtrabahuhan ko? Jollibee sa Bulacan. Siguro sa Bulacan mga 5, 6 na Jollibee sa Bulacan. Balagtas, NLEX, SM Marilao, May Kawayan. Tapos nagtrabaho pa ako nung umuwi nga ako ng galing Hong Kong Pagkita kong gano'n, nakita ko, eto na pala yung Evergotesco, SM na ngayon. Tagal kong nagtrabaho dyan sa Jollibee dyan, sa Gotesco. Hindi pala matagal kasi palipat-lipat ako dyan sa Evergotesco noon marami kong mga ina-applyan dyan, tapos natatanggap ako. Dami kong pinagtrabahuhan, kaya gustong-gusto ko yung kwento ni Erwin Tulfo. Alam niya kung ano ang damdamin ng isang ama, ng isang kabataan, ng isang Pilipino na naghahanap ng greener pasture sa iba't ibang lugar, sa ibang bansa. Kaya po kung ako sa inyo, hindi ako magkakamali ng pagsuporta ko kay Erwin Tulfo dahil pala siya ay merong damdamin para sa mga maralitang Pilipino. Mahal niya ang mga kababayan natin dahil naranasan niya ang hirap. So, lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mga panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first!